At ako po'y natutuwang nakapasyal sa church na ito. At sana po kumuha rin kayo ng love offering pagkatapos ko po. Ipe-present ko po yung... So, Pastor, thank you so much for visiting us. It is always our joy na talagang makabahagi at makibahagi sa misyon. Ito po ang kinamulatan ng church na ito. This is our orientation and 100% na kami po'y naniniwala na ang misyon ay nagmula sa Panginoon. Amen? So, kaninang umaga, sino po yung mga nandito kaninang umaga? Yan. Praise the Lord. Sino po yung nandito kaninang umaga na nahandirito rin po ngayon? Pakitaan sa kamay. Ayan. Okay, so naniniguro lang po tayo. Nehemiah chapter 6, please. May I request all of you now to please open your Bible in the book of Nehemiah chapter 6. By the way, sa mga wala po dito kanina, kasama po natin sila Sister Hannah ngayon at kasama po ang kanyang husband-to-be, si Brother John. Please do pray for them. Sapagkat March 2, sa kanila pong kasal. Sa mga hindi nakakaalam, si Sister Hannah po ay naging blessing at naging kabalikat at nakatulong po sa kanya ang gawain po sa Living Water Baptist Church Paris. Kaya shout out po kay Pastor Nelson sa mga kapatiran natin sa Paris at how I wish na mag-uwi ang kayong lahat para witnessan ang kasal ni Sister Hannah. At Pastor Nelson, can attest that Sister Hannah became a blessing in our ministry there. At alam kong mamimiss siya ng mga kapatiran natin doon. Okay? So, ganun din po. Nagpapasalamat tayo si Brother Edison. Kasama po natin ngayon. At sa mga hindi po nakakaalam ho, ang pamilya po ni Preacher Larry. Kasama rin po natin dito. Ho? Kailan ba ang balik nyo sa... Okay, so bihirang-bihira sila dito sa Pilipinas. Madalas po nasa Lanao sila, no? So, at nakaalalay na naman po yan sapagkat conference po sa Maranding. Okay, kung natatandaan nyo po yung every year conference po namin doon hanggang sa nawala po si Pastor Cube. And this is again... this is the first time actually na gagawin po ang conference sa leadership na po ng kanyang son-in-law, si Pastor Fran. So pakipag-pray po natin at sabi ko, ito yung pinaka-break ko, yung makasama kayo ng buong araw. Amen? So ang tamis-tamis sa akin na nandito po ako ngayon at kung alam nyo lang mga kapatid, talagang hindi po pwedeng hindi lang masunod ang kalooban ng Panginoon. Of course, kailangan with a willing heart. Ako po ay gumanap ng kung ano yung tawag niya sa akin. But I know na naintindihan ng Panginoon na ang longing ko po ay ang makasama kayo, maka-fellowship po kayo. Kahit alam ko po na meron na pong pumapatay ng laksa-laksa, nawala na dito Oo, so alam ko nandito na si Pastor Norman, kasama pa po ang pastoral staff natin na ever reliable at ang mga preachers po natin na very helpful talaga sa ministry ng Living Water Baptist Church. Mga kapatid, just try to imagine, sino sa inyo ang nag-isip na ang Living Water Baptist Church sa kalagayan po noon, and then makikita natin na sa kung paano kayo ginagamit ng Panginoon ngayon. Sino ang makapag-iisip na sa ganitong paraan tayo ginagamit ng Panginoon ngayon? Amen? Napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. At doon ko po napatunayan na ang buti rin po ng puso nyo sa Diyos at sa Kanyang gawain. Kaya naman kayo po'y naging lakas ko sa klase ng calling ng Panginoon sa buhay ko. I do not want to... kumbaga, to avoid saying this, na talagang sobrang laking help nyo po sa buhay ko sa ministry at kayo po'y nagiging lakas ko sa lahat ng ginagawa ko po para sa Panginoon. This time, atin pong babasahin ang sinabi po ng Bible sa Nehemiah chapter 6, beginning verse number 1. Pero bago ko po basahin ito, I just want to know, excited na po ba kayo sa message? By the way, napagpala po ba kayo kaninang umaga? Mahalaga yung discernment, tama? Mahalaga po yung discernment, mahalaga yung discovery sa kung ano po yung purpose ng Diyos sa buhay natin, ma-define natin, and then maging definite tayo na ito po'y gagawin natin at ihahayag po natin sapagkat ang kabuluhan ng buhay
ay kung na-serve ang purpose ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, ngayong hapon, ang message natin, ang title po, Do Not Let the Work Cease. Do not let the work cease. Huwag niyong hayaang matigil ang gawain. Nehemiah chapter 6, beginning verse number 1, Now it came to pass, when Sanballat and Tobiah and Geshem the Arabian and the rest of her enemies heard that I had builded the wall, and that there was no breach left therein, though at that time I had not set up the doors upon the gates, that Sanballat and Geshem sent unto me, saying, Come, let us meet together in some one of the villages in the plain of Ono. But they thought to do me mischief. And I sent messengers unto them, saying, I am doing a great work, so that I cannot come down. Why should the work cease whilst I live it and come down to you? So dito ko po kinuha ang ating pong mensahe. Just try to imagine coming from the mouth of Nehemiah. Ang sabi po niya, mga kapatid, sa verse number 3, okay, I am doing a great work, so that I cannot come down. And then, why should the work cease whilst I live it and come down to you? Again, the title of our message this afternoon, Do Not Let the Work Cease, particularly the work of God. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa kabutihan mo po sa amin. Salamat po sa missionary na pinadala mo upang kami po ay hamunin. Thank you so much, Heavenly Father, for His heart. Nawa, basbasan mo sila, pagpalain mo po sila, samahan mo po silang parati, dakilang Diyos, at tugunan po sa kanilang mga pangangailangan. Hiling ko rin po, dakilang Diyos, na ngayong hapong ito, sa bawat dumalo, ma-realize po namin na may dahilan kung bakit ito ang mensahe na amin pong mapapakinggan. I pray that you will again help me, empower me, you may fill me with your Holy Spirit, O God, and please guide me, O Lord. Abutin mo po ang bawat puso, at nawa, linawan mo po sa amin pong isip ang iyong hamon na nais mong aming tanggapin. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. Do not let the work of God cease. Ito po ang naging sagot ni Nehemiah doon po sa kung saan mga masasabi po nating pamamaraan upang siya po ay patigilin. So napakaganda po na maintindihan natin ang background. This is about the rebuilding of the wall. Alam natin na sila po ay nadalambihag. Alam natin na sila po ay nasa kahiyahiyang kalagayan. That is very clear in chapter 1 that the people are in sin, in shame, and in suffering. And because of that, na-move si Nehemiah. Being godly, mga kapatid, hindi po niya matiik. Yun po ang gusto kong mapansin po ninyo na pattern at yun po yung talagang manifestation ng godliness. Kanina sa message po natin about David, hindi po niya matanggap, hindi po niya matiik ang paghamak sa pangalan ng Panginoon. Dito po sa pagkakataong ito, hindi po naging magaan sa puso ni Nehemiah. Alam po natin ang katayuan ni Nehemiah nung panahong ito. Kung sarili lang ang iintindihin po niya, wala siyang dapat alalahanin. Siya po ay cupbearer ng king. Nasa magandang posisyon, maganda ang profession, at maraming possession, mga kapatid. Ang ibig sabihin, he is enjoying so many things in his life. Kaya kung pang sarili lang, pwede na siyang pumanatag, pwede na siyang magsaya sa kanyang sarili. But because his heart is really for the Lord, hindi po niya matake na ang kalagayan po ng bayan ng Diyos ay nasa kahiyahiyang kalagayan. Diba? So ito po ang pattern na dapat nating tularan. Huwag nating papayagan na kapag para sa Diyos, magiging mababaw ang ating pagtanaw. Mga kapatid, magiging kahamak-hamak sa paningin ng marami. Kung ito ay para sa Diyos, ito'y dapat mahalin, ito'y dapat pahalagahan, ito'y dapat yakapin, dapat maging dedicated and devoted tayo sa mga bagay na ukol sa Panginoon. Amen? So, alam niyo po na sa storyang ito, Nehemiah tried his best to challenge and encourage the people. He tried to enlighten their minds and praise God sapagkat naging positive ang response ng mga tao. Para bang sa simpleng paglalarawan, tumayo po si Missionary David.
Nagsabi po siya patungkol sa kanyang burden. Nagsabi siya patungkol sa kanyang heart's desire. Nagsabi po siya doon sa panawagan ng Panginoon sa kanya upang mapasimulan po ang misyon doon sa Greece. Alam niyo po, nung siya'y tumayo, narito tayo ngayon. Kumuha tayo ng love offering. Isang paglalarawan na matapos na makita po natin ang napakahalagang hamon, tayo ay natutong tumugon. Amen? So Nehemiah stood up. He told the people about their situation. You see the distress that we are in. How Jerusalem lieth waste and the gates are burned with fire. Come, let us build up the wall of Jerusalem that we be no more a reproach. And then, ang kanyang ginawa to encourage them more, nagpatuto po siya. And I told them of the hand of my God, which was good upon me, as also the king's word that is spoken unto me. Kasi ang nangyari po, nung nabalitaan niya ang sitwasyon, nung umarap siya sa hari, malungkot siya, na-notice po yan ng king, at tinanong ng hari, bakit ka nalulungkot? Wala ka namang sakit. And then, Nehemiah expressed his heart, he expressed his burden to the king, at ang Diyos ay kumilos na kung saan nakuha po niya ang favor ng king at nagbigay ng letter of endorsement, and excited po siya, na inipon niya yung mga tao, kinausap niya yung mga tao, at nagpatotoo siya, napakabuti ng kamay ng Panginoon. Imagine kung paano siya kumilos maging sa puso ng hari. Alam niyo po, ang maganda rito, naging positibo ang mga tao. And they said, let us rise up and build. So nagpasimula po sila ngayon. At nung sila po'y nagpasimula, mga kapatid, diyan na rin po nagpasimula ang pag-atake ng kalaban. Si Sanballat, si Tobiah, si Geshem the Arabian, na kung pag-aaralan, hindi magkakasundo po yan, pero nagkasundo. At nagkaroon po ng tinatawag nating connivance. Nagkaroon po ng conspiracy, mga kapatid. Naging magkakasundo po sila para sa pag-atake sa bayan ng Panginoon. Sa pangunguna po ni Nehemiah, ginawa nila ang lahat ng paraan upang sila'y gambalain. Ginawa ang lahat ng paraan upang sila'y hadlangan. Ginawa ang lahat ng paraan upang sila'y patigilin. Pero nakita nyo po na sa ating teksto, hindi po sila basta nag-give up. Sila po sa maraming pagkakataon, nag-try, nag-exert ng effort para maitigil po ang gawain. But it is great and wonderful na maramdaman natin sa puso ni Nehemiah at matuto tayo na kung ang pag-uusapan gawain para sa Diyos, hindi dapat payagan na matigil ang ginagawa para sa Panginoon. Amen? If you really believe that what you're doing is the work of God, hindi mo dapat pinababayaang sa napakababaw na dahilan, iiwanan mo yan. Di ba? Yun ang i-establish natin sa isip natin. Pagka ikaw ay gumawa, pagka ikaw ay naglilingkod, anumang ministry na iyo pong gawin sa gawain ng Panginoon, dapat ang orientation mo, hindi sa tao yan, gawain mo yan para sa Panginoon. At dahil para sa Panginoon yung gawain yan, hindi dapat naapektuhan ka ng kung ano mangyayari sa paligid. Hindi dapat maapektuhan ka ng mga akusasyon at atake ng kaaway. Dapat kung ang paniniwala mo, ang ginagawa mo ay gawain ng Diyos, ang ginagawa mo ay para sa Diyos, sana kapuso ka ni Nehemiah na hindi mo papayagang matigil ang gawain ng Panginoon. Amen? Ang sabi po niya, I am doing a great work. Siguro yun ang isang magandang matanaw natin. Ano po ba ang kailangan, Pastor, para po hindi madali na nagpapasya tayong tumalikod? Ano po ba talaga ang masasabi nating magandang susi para matiyak natin na ano man ang mangyari, hindi tayo bibitaw, hindi natin titigilan ang gawain na ginagawa natin para sa Panginoon, para hindi tayo mag-backslide, para hindi tayo tumalikod, para hindi tayo mag-quit. Ano kaya? Ang nakita ko, yung tamang pananaw. Mahalaga yung tamang pananaw. Kasi ang tao po, merong kinalaman kung paano niya tinitingnan ang mga bagay-bagay. If you will consider the work of God na importante, syempre pag importante, hindi mo madaling iiwanan yan. So, therefore, we can say that the reason why easily may mga mananampalataya na ang gaan na magpasya, na tatalikuran at iiwanan ang ginagawa niya kasi hindi naman ganun kahalaga sa kanya ang gawain ng Diyos. How about you this afternoon?
Di ba? Kamusta ka ngayong hapon? How important to you is the work of God? Ang ganda ng sabi, I am doing a great work. So tinitingnan niya, yung perspective natin mahalaga. Tinitingnan po niya na ang gawain ng Diyos, great work. Dakilang gawain. Mga kapatid, huwag niyong ituring ang simbahan na basta-bastang gawain. Huwag niyong ituring ang mga ministries ninyo na basta-bastang gawain. Makonsensya po tayo, mabagabag po tayo, mag-guilty po tayo. Hindi po pwedeng sa tao ka nagtampo, yung ginagawa mo sa Diyos ang iiwanan. Hindi po pwedeng ibang taong gumawa ng masama sa iyo, gawain ng Diyos ang pababayaan mo. Hindi po pwede na may mga tao na nanggugulo sa iyo, gawain ng Diyos ang iiwanan mo. Tatandaan po natin na dapat ang pananaw natin, the work of God is a great work. Amen? Dakilang gawain po yan. Sabi niya, I am doing a great work so that I cannot come down. I am doing a great work so that I cannot come down. Why should the work cease whilst I live it and come down to you? Hindi mo lang siya dapat tingnan importante, kundi dapat tingnan mo siya na mas importante kaysa sa anumang bagay. What a godly perspective. Kaya ang hamon natin ngayong hapon, do not let the work of God cease. Ano po ang aking mga puntos na po pwedeng ibigay sa inyo? Number 1, mga kapatid, don't get distracted. Diba? Sa usapang gawain ng Diyos, huwag kayong papagambala, huwag kayong madidistract, huwag niyong hayaan na may makakuha ng atensyon nyo, huwag niyong hayaan na may umagaw ng puso nyo, huwag niyong hayaan na may manggugulo sa inyo. Kung naniniwala kayo na ang ginagawa nyo ay gawain ng Panginoon, tutok po tayo dyan and don't get distracted. Amen? Lahat na ginawa po nila. Sabi ko kanina sa speaker natin, sa ating pong missionary, Pastor, sige po, kahit mag-a-adjust na lang po ako. Kasi pwede naman pong direkta tong mensahe natin. 3 puntos lang po itong ibibigay ko. Hindi ba ang kadalasang problema kung papaanong napakadali na tayo po'y nadidistract? Kaya establish mo una sa lahat in your mind and in your heart na pag may gagawin ka, ang una mong itatak sa isip mo, para kanino ba itong gagawin ko? Diba? Pag kumakanta ako, para kanino ba ako kumakanta? Pag tumutugtog ka, para kanino ka ba tumutugtog? Pag nagsiserve ka, para kanino ba ka ba nagsiserve? Pagka meron kang ministry na ginagampanan sa church, nag-a-usher ka o anumang ministry yan, ang una mong itatak sa isip mo na dapat establish po ito sa heart mo, sa mind mo, na ang ginagawa ko ito ay para sa Diyos. Yes. Yan po ang in-inject ni Nehemiah sa puso ng mga tao. Di ba? Yan po ang lagit-lagi dapat maging paalala ng Diyos sa atin. Kasi aminin na natin na maraming pagkakataon na nadidistract din tayo eh. Tama po ba? Kung ang lahat na lang po, kapag may distraction, titigil, kamusta na po kaya ang gawain ng Panginoon? Don't get distracted. Tatandaan niyo po na pagka may tama kang gagawin, meron pong mali lagi sa mundong ito. Alam niyo kung sino yun? Si Satan. At alam niyo po, ang ayaw na ayaw ni Satan, yung may ginagawa ka para sa Diyos. At yung ginagawa mo ay para sa Diyos. Kaya ang gagawin ni Satanas, lahat ng paraan, gagamitin niya at gagawin niya para ma-distract ka. Kaya ang message natin, don't get distracted. Diba? Ikalawa, don't get discouraged. Diba? So, alin sa dalawang bagay yan eh. Maglalagay siya ng mga distractions, maglalagay siya ng mga pwedeng makaagaw ng atensyon mo, makaharang sa iyo, makapagpabigat sa iyo, makagulo sa isip mo, makagulo sa puso mo. Gaano na karaming young people ang nakita natin kung gaano ka-active noon. Pero nung pumasok na ang love story, ano na ang nangyari? Di ba?
Gaano karami po ang noon, ang oras para sa Panginoon, ngayon ang oras para sa gadgets, para sa cellphone. Napipiyok pa no? Preach! Hindi nakabuelo ng maayos Pero gusto ko yon. Mga kapatid, alam nyo po, pagka ang mga bagay in moderation, lalo na kung hindi evil, walang problema. Pero ang isang bagay, kahit hindi evil, kapag ka nawala na po ang moderation at naging addicted ka na po dyan, yan ang nagpapaging evil na. Kasi wala naman di ba? Wala namang masama sana na maglaro-laro ka okay lang Kaso inuutusan ka na ng magulang mo, hindi ka na di ba? So yun ang nagiging problema. Di ba? Inuutusan ka na, sasabihin mo, sandali lang po, sandali lang. Nakakamaraming sandali ka na, di ang tagal na nun. Di ba? So alam nyo po ba, yung 10 sandali lang, matagal na yun. Kaya ang totoo, hindi sandali lang, tama? Ang tagal na. Mga kapatid, mga minamahal, ang ibig ko pong sabihin, ang dapat po matuto tayo na mag-focus na kapag ka para sa Diyos ang ginagawa, hindi hindi. I am doing a great work. Ha? I am doing a great work. Ha? Ano yung great work mo? Yung gadget mo? Yung paglalaro mo? Nay, hindi ako po pwedeng bumaba. I am doing a great work. Mali. Ang great work, yung gawain ng Diyos. Diba? Simple lang po yan Linggo ngayon. Sabi po nung mga kaibigan mo, labas tayo ng linggo. I'm sorry. Meron kaming great work, kaya hindi kami pwedeng sumama dyan. May pagsamba kami, kaya hindi kami pwede dyan. Meron po kaming gawain para sa Diyos, kaya hindi po pwede, mga kapatid. Sana doon pa rin tayo sa level na dahil mataas ang tingin natin sa gawain ng Diyos, hindi tayo basta-basta pagagambala. Amen? Naku, ang dami na po mga strategies na ginawa po ng kaaway. Just to distract them, mga kapatid. But because the perspective is right, great work ang gawain ng Panginoon, hindi ipagpapalit. Amen? Okay, don't get discouraged. Ang isa sa tatrabahuhin ni Satan ng kaaway, pahinain ang loob mo. Diba? Kaya kung papansinin niyo po, puntahan niyo po sa chapter 2. Ito po yung ilang mga example, bago po doon sa teksto po natin. Hindi ba ang sabi po ng chapter 2, malinaw po yan. Sa verse number 17, pansinin niyo po, verse number 17, ang sabi po, then said I unto them, ye see the distress that we are in, how Jerusalem lieth waste and the gates thereof are burned with fire. Come, let us build up the wall of Jerusalem, that we be no more a reproach. Then I told them of the hand of my God which was good upon me, as also the king's word that is spoken unto me, and they said, let us rise up and build. So they strengthened their hands for this good work. Tandaan niyo po, yung gawain ng Diyos, good work po yan. Amen? Great work po yan. Okay, godly work po yan. Verse number 19, but when Sanballat and the Horonite, and Tobiah, the servant, the Ammonite, and Geshem, the Arabian, heard it, they laughed us to scorn and despise us, and said, what is this thing that you do? Will you rebel against the king? Tingnan niyo po yung mga distractions. Mga kung ano-anong akusasyon, kung ano-ano pang pinalalabas po nila, mga kapatid. Verse number 20, then answered I them, and said unto them, the God of heaven, he will prosper us. Therefore we, servants, will arise and build. But ye have no portion, nor right, nor memorial in Jerusalem. Hindi ka dapat magpagambala kahit na umaatake ang kaaway sa iyo. Amen? And then, lahat ng kasinungalingan po nila, pinalalabas po nila na talagang yung pong kanilang ginagawa, walang mararating, mga kapatid. Very discouraging po kung tutuusin. Pagka po yung Sora daw po ay dumapo doon sa kanila at pag yan daw po ay tinamaan, bagsak yan. Very weak. Yan ang gusto nilang palabasin, mga kapatid. But listen, sa kanilang mga conspiracy,
ang pinaka-intention nila, pahinain ang loob ng bayan ng Panginoon. Are you listening? Ha? Mga kapatid, yan po ang isang bagay na gusto kong sabihin sa inyo. Kasi sa totoo lang po, ang isang nagpapahinto sa atin, discouragement. Tama? Discouragement. At ano ang mga causes ng discouragement? Yun po yung ilang mga bagay na dapat medyo binabantayan po natin. So nandyan po ang accusation. Nandyan po ang attacks, mga kapatid. Nandyan po ang maraming mga masasabi po nating hakbang na ginawa para pahinain sila, takutin po sila, pangambahin po sila. Pero mga kapatid, alam niyo po, sa totoo lang, bilang tao, may mga bagay na po pwedeng makapagpahina ng loob natin. 'Di ba? Halimbawa lang po, nung time na tayo po ay naninindigan sa Panginoon, yung persecution, hindi biro eh. 'Di ba? Nowadays, I can say na medyo parang ang gaang na nandating ng persecution. Eh sa isip-isip ko, 'di ba, ang mundo pasama ng pasama ngayon, dapat mas matindi ang persecution. So kaya pag inaral nyo po, baka mamaya, kasi isang bahagi po, marami na kasi nag-aaral ng Bible ngayon. Kaya lang, ang isang silip ko po, baka mamaya, kaya ang persecution parang hindi na ganun kabigat ngayon kasi medyo paayo na ang maraming Kristiyano sa maraming bagay sa mundong ito. Kasi kaya ka lang naman ipe-persecute, di ba? Pagka ikaw ay nag-go against the flow. Pagka ikaw ay medyo sumasalungat sa mga bagay ng mundong ito. Mga kapatid, I'm not saying na pagka hindi ka na-persecute, dahil sa ikaw ay masama. Ang sinasabi ko lang, isa sa point of evaluation, baka mamaya, kaya hindi ka pina-persecute, kasama ka na nila sa kahit anong, mga kapatid, manatili pa rin tayong naninindigan sa Diyos at sa gawain ng Panginoon. Amen? Yes, nakakamiss. Nakakamiss po yung talagang mga striktong turo noon. Nakakamiss po yung maganda at matinding disiplina noon. Ngayon po, mga kapatid, napakagaan, napakababaw ng pagtingin ng marami. And you know what? Sa ating pong panahon ngayon, ang nakikita ko po na po pwedeng nagiging dahilan ay ang ating pong takot, mga kapatid. Kaya nga, sana po, maisip ninyo na kung si Satan gumagawa ng lahat ng paraan para takutin po tayo. Para nakawan tayo ng tapang at lakas ng loob. Lagi niyong tatandaan, hindi sa Diyos galing yan. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, don't get discouraged. Parang ayoko nang magpatuloy. Parang walang nangyayari. Parang wala naman akong mararating. Lahat yan puro parang lang eh. Yung tungkol sa mararating mo, wag mong problemahin yun. Yung mangyayari sa iyo, wag mong problemahin yun. Ang isecure mo, yung magawa mo, ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ngayon, kung ikaw ay tiyak na ikaw ay gumaganap at nananatili sa kalooban ng Panginoon, panghawakan mo na higit kanino pa man, Diyos ang kasama mo. Kaya nga sabi ko po, it is great and wonderful to hear testimonies about the good hand of God. Kasi naging key yun eh. Naging malaking factor po yun eh. Sa palagay po ninyo. When Nehemiah stood up and testified to them about the good hand of God, then I told them of the hand of my God, which was good upon me. Kung ikaw ay nangihina, lagi mong maalala, may makapangyarihang kamay ang Diyos. Kaya kang abutin ng Panginoon. Nandiyan ang kamay ng Diyos, ang presensya ng Diyos, ang pagsama ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang kalakasan ng Diyos. Mga kapatid, don't get discouraged. Pinagtutulungan po ako eh. Sipin nyo, join force, mga kapatid. Puwersa ni Sanballat, ni Tobaya, at ni Geshem. Isipin nyo po yan. Diba? And sometimes, yan ang problema. Kaya hindi ka makapanindigan sa school. Kaya ka natitigil. Kasi natatakot ka. Kasi parang pinagkakaisahan ka nila. Mga kapatid, tatandaan nyo po ito, if God be for us, who can be against us? Kaya nga nung sinabi niya doon po sa 3, di ba? Wala namang katulad ng sinasabi niyo eh. Then answered I them and said unto them, the God of heaven, He will prosper us. Therefore we, His servants, will arise and build. But they have no portion, nor right, nor memorial in Jerusalem. Tapos, balikan niyo po yung teksto natin. Okay? Ang sabi po, mga kapatid,
Now it came to pass when Sanballat and Tobiah and Geshem the Arabian and the rest of our enemies heard that I had built the wall, that there was no breach left therein, though at that time I had set up the doors upon the gates, that Sanballat and Geshem sent unto me, saying, Come, let us meet together in some one of the villages in the plain of Ono. But they thought to do me mischief. Distraction po yan. And I sent messengers unto them, saying, I am doing a great work so that I cannot come down. Why should the work cease, whilst I live it, and come down to you? Yet they sent unto me 4 times after this sort, and I answered them after the same manner. Very consistent, mga kapatid. Hindi nababago ang pananaw. Mahalaga ang gawain at mas mahalaga ang ginagawa niya kaysa sa kung anuman na po pwedeng gawin ng tao. Then sent Sanballat his servant unto me in like manner the 5th time, with an open letter in his hand. Heto na po, wherein was written, it is reported among the heathen, and Gashmu said it, that thou and the Jews think to rebel, for which cause thou buildest the wall, that thou mayest be their king, according to these words. You see, hindi ho bago yung mga false accusation. Hindi po bago yan. So ang makikita natin is the false accusation and also the forceful attack. Di ba? Matindi po. Nandun po yung maling pagbibintang po sa kanila. Ang sabi po ng verse number 7. And thou hast also appointed prophets to preach of thee, Jerusalem, saying, There is a king in Judah, and now shall it be reported to the king according to these words. Come now therefore, and let us take counsel together. Then I sent unto him, saying, There are no such things done as thou sayest, but thou feignest them out of thine own heart. Kung medyo kayo po ay matandain, mga kapatid, hindi matanda, matandain. Kung inyo pong naaalala yung message kanina, ano po ang naging burden ni David? Why David decided to face the foe, the giant. Alam niyo yung sabi niya nung lumapit siya kay King Saul? Hindi po natin dapat payagan na pahihinain niya ang loob ng bayan. Tama po? Ha? Mga kapatid, mga minamahal, it is not God's will na tayo po ay mahintatakutan sapagkat wala pong hihigit sa Diyos na ating pong kasama sa buhay. Huwag kang papanghinaan ng loob. Kung may persecution, Diyos ang katulong mo. Kung may problema, Diyos ang katulong mo. Kung may atake ang kaway, Diyos ang katulong mo. Kung may mga kung ano-anong sabi-sabi patungkol sa iyo, Diyos ang katulong mo. Huwag kang magpapadaig sa takot. Amen? Don't get discouraged. And then last, don't go down. Don't get distracted. Don't get discouraged. And don't go down. Huwag kang bababa. Huwag kang hihinto. Ano yung mensahe? I am doing a great work so that I cannot come down. Alam niyo kung bakit niya sinabing, hindi ako po pwedeng bumaba? Kasi ang ibig sabihin nun, pag bumaba siya, eto tatandaan niyo po, pag may ginagawa kayo sa Diyos at nagpastorbo kayo, pag may ginagawa kayo sa Diyos at nagpatakot kayo, anong mangyayari? Eh di bababa kayo. Pagka kayo ngayong bumaba, ano nangyari? Eh di natigil yung gawain. Naintindihan niyo po? Kung kayo yung tumutugtog at bumaba kayo, matitigil ang pagtugtog. Kung kayo po ang song leader, tumigil kayo, matitigil ang gawain. Naintindihan nyo? Hindi po pwedeng iiwanan mo ang gawain nang ganun lang. So the message, don't go down. I am doing a great work so that I cannot come down. Siya po ang nagsabi, why should the work cease? Ba't kailangan matigil ang gawain? Dahil bababa lang ako sa inyo. Mga kapatid, kung yung pong yaya sa iyo, magiging dahilan para maiwan mo ang gawain, don't go down! Salamat. Kasi may mga Kristiyanong marunong manindigan. Salamat kasi may mga Kristiyanong mahigpit yumakap sa Diyos at sa gawain ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, para sa akin po, very challenging po ito. Di ba?
Don't go down. Ang ganda po ng concept, ang ganda ng perspective, ang ganda ng principle, ang ganda po mga kapatid, nung kanyang kaisipan na itinuturo sa atin. Doon po sa sagot niya, hindi isang beses, ilang beses. And please put understanding on what he said. Ilang beses na nagpadala ng mga mangistorbo sa kanya. Ilang beses na humakbang para pahinain ang loob niya. Pero mga kapatid, kung gaano karaming beses na may umaya sa kanya, may mga gumawa ng hakbang para patigilin siya, kung gaano karaming beses na siya'y ginambala, ganun din karaming beses ang kanyang sagot, I am doing a great work so that I cannot come down. That is the very idea nung sinabi po ng talata, and I answered them the same manner. Minsan kasi iniisip ng dyablo, tinanggihan mo siya, tingin ko, tsamba lang to. Pangalawahan natin to. And sad to say, medyo nung pinangalawahan na, bumigay na, bumitaw na. O yung iba, medyo may tibay ng konti, pangatlo, bago bumitaw. Pero dito po sa ating mensahe, mukhang kahit ilan ang lalapit kay Nehemiah para patigilin siya, hindi siya bababa. Don't let your work for God. Don't let the work of God cease. Tingnan nyo yun. Kasi literally, kahit naman umalis ka sa pagtugtog, may tutugtog pa rin. Kung baga, sa kaisipang sa atin, tuloy-tuloy pa rin naman ang gawain. Pero ito po yung principle, na sa usapang ikaw, di ba? Bakit mo hahayaang titigil ang gawain? Di ba? Sabi nung nanay, gising na anak, linggo ngayon eh. Nanay naman, minsan lang ako nakapagpahinga ng mahaba-haba. Linggo ngayon anak. Nanay, bakit ba? May service eh. Oo nga po, may service eh. Bakit ba pinipilit yung, ikaw ang pastor anak eh. Ikaw ang pastor eh. Lalo na kapag ka mga viewers ng Believers Breakfast, mga kapatid. 5:01 lang, may message na pagkatapos. 5:01 lang na, 1 minuto pala, lumalagpas sa 5:00. Wala po ba tayo ngayon? Alam niyo po, nung nagkasunod-sunod yung engagement ngayon, na kung saan, confused. Kasi nung oras ako umuwi, hindi naman ako makatawag kaagad kila PNG dahil nga hanggat kaya, gusto ko po sana ako. Kaya lang, pag nauwi na po ako ng alauna, doon ko ba sila ite-text? Di po ba? Di mahihirapan po sila. Hindi nila mababasa yun eh. Kaya, Lord, gisingin mo ako kung talagang kailangan. Pero siyempre, pinakikita rin ng Panginoon sa akin, pagka alam mong makakasama na rin sa health mo, alalay lang. Diba? Alalay lang. Pero pagbukas ko ng, pag-online na pag-online ko, nalilito ako. Ang tanong ng iba, wala po ba tayo ngayon? Yung iba naman, meron po ba? Yung iba naman, waiting na po. At yung iba, 4:45 pa lang po, naghihintay na ako. Grabe! Kala nyo ba negative ako doon? Positive ako doon. Iba, ibig sabihin talagang sabik na sabik sila sa salita ng Panginoon. So, mga kapatid, hindi naman po ako bumaba. Hindi lang ako nagising. Dapat nyo pong maisip na marami po ang pwedeng maapektuhan kapag ka ikaw ay tumigil. Don't get distracted. Don't get discouraged. Don't go down. Don't give yourself an excuse. O huwag kang magbigay ng dahilan sa sarili mo para tumigil. In the first place, it is very clear to us that this work is not our work. It is God's work. So then, don't let the work of God cease. Don't let the work of God cease. Isipin mo yun, na hindi pwedeng walang epekto. Na ikaw ang itinalaga ng Panginoon,
ikaw ang nandoon sa gawain na yan, lagi niyong ika-guilty at ikabagabag na kapag ka itinigil niyo yung inyong ginagawa, ano man ang gusto niyong palabasing dahilan, hindi ho tatayo sa Diyos yan. Sapagkat wala akong alam na dahilan na po pwede mong gawin sa pagtigil o po pwede mong gamiting dahilan sa pagtigil pag ang Diyos na mismo ang nagpatigil sa iyo. Pero kung dahil sa na-offend ka, kung ito'y dahil sa nagtampo ka, kung ito'y dahil sa sariling dahilan, hindi po yan katanggap-tanggap sa Panginoon. Don't let the work of God cease. 3 bagay, mga kapatid. Number 1, don't get. Number 2, number 3, don't get distracted, don't get discouraged, and don't go down. Everybody stand up, please.